Marami nang nangyari pagkatapos nitong video na ito. No, kanina nung nag-uumpisa ka, sinabi mo na may mga hinuli, pumasok sa inyong lugar, nagkahulihan. Ano pong nangyari nitong araw na ito? Sasalaysay ko muna po yung mga 80 na guard na pumunta doon. 80 armed guards. Ang nung 2025, April 4, 2025, pumunta po sila doon. At yun po ay bilang isang katutubo, hinarang po namin sila para maprotektahan po namin ang aming lupain. Ngayon, bakit po hinuli mga leaders? Bakit hinuli? Imbes na, ano pong nangyari? Sa mga leaders po na hinuli, sila po ay kinasuhan dahil daw kinasuhan sila dahil sa Greens Corporation po ang kinaso po sa kanila. Dating NCIP po siya ang kumasok po sa kanila. Kinasuhan po sila at sila po ay nakulong at nakapagpiyansa naman po sa tulong po ng mga estudyante at mga residente doon. Nagtulong-tulong po para sa bill ng mga nakakulong at yun nakalabas po sila. So ngayon nakapiyansa sila. Ano ho? Tumulong daw ang mga estudyante. Ito ba isang malaking pagkilos nyo, Angel? Nung hinuli po kasi yung ating mga kapatid na katutubo, 10 po kasi sila. 36,000 yung kailangan na pampiyansa. So kami pong bawat isa, 36,000 bawat isa. So 10 po sila, 360,000. So kami pong mga estudyante, syempre nataranta din kami kasi biglaan eh. Nagulat na lang din po kami na nagte-text na sa akin si Ate Angelica, na kapatid po ni Kuya Digoy na, Angel, bad news, yung warrant of arrest namin nandyan na. So agad-agad po, nung same day na nalaman namin na inaresto sila, alam kasi namin na malaking piyansa to. So nag-fundraise po kami ng mga estudyante. Hindi lang po yun mga estudyante, mga NGO din po yun na nanghingi po kami ng tulong. Actually, hindi po namin agad nalikom yung pera kasi ang laki eh. So may Good Samaritan na nagpautang, kaya nung nalikom na po namin, nabayaran po namin yung nagpautang po doon para hindi sila makulong. Kasi 2 days yun eh, yung kailangan kung hindi kami agad makapagpiyansa, makukulong po sila. So yun yung sobrang tense ng mga estudyante na saan tayo kakalap ng pera, sino kayang magpapahiram. Pero thankfully naman po, gumana yung makinarya. Hindi lang ng mga estudyante sa Ateneo, may mga nag-donate pong estudyante sa UP, meron po yung mga Miriam students, kumilos po sila, meron din po yung sa mga SEAP schools, meron pong mga NGO like Simbahang Lingkod ng Bayan, nagbigay po. So, ambagan po talaga ma'am kasi grabe, hindi din namin talaga inasahan na bigla-bigla may warrant tapos dinampot yung mga kapatid po natin. So, Kuya Sok, may dagdag ka ba? Paano kayo kumilos ng mga panahong ito? So, ibig sabihin, nakapiyansa lang sila pero nandoon pa ang kaso, tama? Yes. So, 10 ang napiyansahan. July 21 po, may arraignment hearing. So, pupunta ko kami ron. Kaya andi dito na si Kuya Digoy sa Maynila. Bukas, arraignment. And may mga abogado naman tayo. No? So, may abogado ang pakisama, yung Ateneo graduate lawyer. Ayan. So, siya nagmomobilize ng alternative law groups. Si Attorney Christian Monsod is our chief senior legal advisor. At Attorney Tony Lavinia. So, dumarami naman sila. No? Kailangan matapatan natin yung bilang ng mga abogado ng San Miguel Corporation. No? At so mabilis yung mga reactions naman at kinasuhan na rin natin yung 80 armed security guards na sumugod nitong April 4. May 18 sumugod 41, tapos may sumugod uli nitong June. So tuloy-tuloy ang physical harassment at intimidation. Kaya nagbabantay yung mga tao sa paligid, hindi makapagtrabaho. Pero ang good news, yung mga tao talaga, no, continuous ang non-violent resistance. Non-violent resistance. Marami ang natitempt na gumamit na rin ng armas.
Pero malinaw ang posisyon, wala tayong sasaktan. Dahil yun lang ang inaantay nila, na gumamit tayo ng dahas para lusubin na tayo at i-criminalize further. Ito nga, wala pa silang nasasaktan, may grave coercion case, mayroong physical assault case, at may cyber libel case sila. Tapos binuhay yung isang trump-up charge nung leader nila 2006 pa, na desisyonan, ngayon 10 years na ang Nasa iwahig. sentence So, sa iwahig. So, ilaklaro ko lang. So, may 10 na hinuli, grave 10. coercion, May cyber siyam libel. na waiting for a warrant of arrest. Oo. Waiting. No? Tapos isa Yung pa. leader No? nila ay nakasuhan, nasa iwahig kulungan. na, 10 taon. So, ang, legal harassment and then physical harassment, sabay-sabay. Tapos, mayroon ding karot. Patuloy na tinataas nila yung offer sa mga tao na magbenta. So, 61 of them already succumbed doon sa offer na yon. From 75,000, naging 100,000, naging 400,000. Sabi nila, 500,000 na rin daw. No? So, 61 of them left. Ang natitira, 97 families. At itong 97 families, ito yung handa na. No? Handang ibuwis ang hanggang buhay. ibuwis ang buhay nila doon sa. So 24/7, nasa 7 campus sila around the island, nagbabantay. Kasi anytime, kasi mga 3 o'clock lumulusob sumasalakay itong Madaling mga araw? angkan. Yes. So this is, hindi nila dinadaan sa korte kasi kung dadaanin marahil sa korte yung pagpapali sa kanila, tatagal. So they want this fast. So ang hope nila, matakot na ng gusto, marahil, at bumigay na at umalis na lang sila. Kaya lang, nakakaranas sila ng stiff resistance. Itong 97 families, nagtaya na ng, at naninindigan. No? Hindi kami aalis, patayin nyo kami lahat, dito na kami. No? So, ganun na rin lang, ganun ang resolve nila. Pero yon, grabe, traumatic, stressful, kasi 24/7. Oo. Ang pagbabantay. So, hindi na nakakapalao talaga sila. Kung mangingisda sila, doon lang sa tabi. Kasi anytime, kailangan nilang magdepensa. Mayroong 20 police na naka-station na rin doon, galing sa provincial government, Opo. para i-secure lang na walang magpapatayan. No? Pag lumusob yung mga tao ng Brick Tree Properties. Yung po ang nagkontrata sa JMB Security Services. Brick Tree Properties, subsidiary po ito ng San Miguel Corporation. Opo. Kuya Digoy, anong pakiramdam nyo dun sa mga kasama nyo sa pamayanan na umaalis na at pinagbibili ang kanilang karapatan doon sa lupa? Anong pong pakiramdam nyo? Ang pakiramdam ko po sa mga kasamahan ko doon na umalis na at masakit para sa akin yung lilisanin nila kami na basta-basta ganun na lang. Para pong isang bangka, yung bang sasabi na magsasabay tayo. Kuya, malapit. Pagtapos nauna ang isa, di ba ang sakit? Ang sakit po. Ganun pa man, wala po akong magagawa doon dahil yun po ay karapatan nila, alisanin ng lugar na yun. Pero bilang katutubo, katulad sa akin, ako po ay maninindigan dahil po yun ay karapatan ko at karapatan namin lahat dahil po yun ay amin mula pa sa aming mga angkan. Noong ang panahon na dumating ang mga nanakop ng mga Espanyol, tanging po ang lugar na yun ang hindi nasakop. Kaya nanatili ang lingwahe, kultura, wika sa lugar na yun at ang aming mga ninuno. At doon na isinilang at doon na namatay. At ang aming mga magulang. At ganun din po kami. Ganun din po kami. Doon na kami isinilang at gusto namin po at doon na rin po kami mamamatay sa lugar na yun. So pag ang lugar na to ay pilit na kukunin sa amin, hindi po kami magdadalawang isip na magpapakamatay at handang mamatay sa lugar na yan. Dahil po yan ay napaka-espesyal po sa amin. Hindi po yan basta lupa lang. Yan po ay sentro ng aming puso ng tradisyonal, kultura at dyan po nakahimblay na ang aming mga ninuno. Yun po ay pinaka-importante po sa lahat.
para sa amin. Salamat, Kadigoy. Sir Tony, Kuya Tony, ito bang sitwasyon na to nakikita rin? Marami rin ba ang ganitong sitwasyon sa iba't ibang indigenous communities and isla, pamayanan ng ating mga katutubo? Marami pong ganitong sitwasyon. Iba lang po siguro ang forma, pero yun pa rin, yung pagpasok ng mga tinatawag na proyektong pangkaunlaran na hindi nakukonsulta ang mga katutubo. At medyo masakit sabihin, at kung maririnig ito ng isang korporasyon, yung binanggit na korporasyon sa kanina, ay ilan din sa mga katutubo na yun din ang problema itong korporasyon na ito. May geothermal sa norte, meron pang hydroelectric din sa Apayao, at meron pa ring coal mine sa Mindanao. Isang korporasyon lang yan. Paano pa yung ibang mga korporasyon? Paano pa yung tinatawag na so-called development projects ng gobyerno na sinasabing may pahintulot daw, pero wala namang FPIC, tunay na FPIC, galing sa mga katutubo. So yun po yung masakit dyan, na wala talagang pagkilala sa mga komunidad, sa mga katutubong komunidad. Ang simbahan po, siguro may kakulangan, may kahinaan, pero patuloy po na nakikipag-ugnayan. Tulad po doon sa parokya na kung saan nakakasakop ng Marihangin, meron pong parokya sa Balabac. Pero hindi po yung parokya sa Balabac ang nakapaloob ang Marihangin, kundi isang parokya sa Batarasa. So yung kaparian po, si Father Jigs na SBD, sila po yung pumupunta regular doon sa Marihangin. At alam din naman po ito ng obispo ng Puerto Princesa, si Bishop Soc Misiona, at nakikipag-ugnayan din ang Bekaryato ng Taytay, yung sa norte, na pinamumunuan naman ni Bishop Pabilio. So kasama po ng mga obispo at kaparian, at ang ECIP as a National Coordinating Agency ng Indigenous Peoples Apostolate, naghihintay pa po kami ng isa pang statement. Si Bishop Soc po ay naglabas na ng ilang pang pahayag, pero inaasahan po natin na ang Catholic Bishops Conference of the Philippines ay maglalabas din ng pahayag.